Ngayong araw ay magluluto ako ng masarap na merienda at kakaibang recipe na naman ito mga mare. Kaya naman tara, samahan niyo akong magluto. Naalala ko, meron nga palang saging na saba na natiba si Mister. Kaya naman eto, isa-isa kong hinugasan ito mga saging kasi merong itim-itim yung balat niyan. Tapos ko hugasan ito mga saging, nilagay ko na yan dito sa may kawali na paglulutuan ko ngayon. Ayan, nilagyan ko na rin yan ng katamtamang tubig pagkatapos itinakpan ko na. Papalingas ako ng apoy dahil gusto ko nga dito na lang ako sa kahoy magluluto at nang makatipid-tipid naman kami sa gasol. Dahil medyo matagal-tagal ko rin pakukuloyin itong saging kaya mas okay na dito na lang ako sa kahoy magluto. Tinulungan na nga ako dyan ni Mister dahil natagalan na ako sa pagpapalingas itong kahoy. Nang lumingas na ito ay sinalang ko na itong saging. Natungan ko na ito ng maraming kahoy para mas malakas yung apoy dahil kapag malakas yung apoy mas mabilisan maluluto. Sarap talaga magluto mga mare kapag maraming panggatong at malingas din yung apoy. Mabuti na lang at maganda na ang panahon ngayon. Pag maulan kasi hindi ako nakakapagluto na gamit yung kahoy at puro gasol ang ginagamit ko. Kukuluin ko lang yan at matutuyuin yung tubig para siguradong malambot yung saging. Pag naglalaga ako dyan ng saging, pinabiyak ko na kay Mister itong buko dahil gagamit din ako dyan ng buko. Kaya lang itong buko na nabili niya dun sa tindahan ay walang laman at puro nga ito tubig. Sayang yung buko, wala akong makukuha dyan. Tinignan ko ulit yung nakasalang, marami pa pala itong tubig. Ayan nga si Mister, padating na at nanungkit siya ng buko. Kaya lang pagbiyak niya, ganun pa rin, walang laman at puro tubig. Hoy, nako, paano na lang kaya ang lulutuin ko nito? Kailangan ko ng buko ngayon. Buti na lang talaga at itong pangatlo, ayan, at meron ng laman. Nako, ito talaga yung gusto ko mga mare, yung katamtaman lang yung laman ng buko. Di matigas at hindi rin malauho. Ganito yung gusto ko sa buko, yung malambot lang at medyo makapal din. Nayod ko na yan at sakto nga pagkatapos ko tong kayurin ay binuksan ko itong niluluto kong saging at ayan nga natuyuan na ay pwede na nga itong hanguin. Abot ako ng 1 oras at kalahati sa pagpapakulo nitong saging. Nako, naparami naman yata yung tubig na nailagay ko kanina. Lagyan ko yun ng malamig na tubig mga mare para lumamig itong saging at nang hindi naman mapaso yung kamay ko kapag binalatan ko. At ayan, nung malamig na yung saging, isa-isa ko na itong binalatan. Pagkatapos ko balatan itong mga saging, inumpisan ko na yan gadgadin. At ang ginamit ko nga palang gadgadan mga mare ay yung gadgada ng cheese para medyo pino. Ngayon ko lang susubukan yung ganitong style ng pagluluto sa hilaw na saging na saba mga mare. Isa sa mga followers ko ang nagsuggest sa akin na ganito naman daw ang gawin ko sa saging na saba pagkatapos daw isaing igadgarin ko na lang kaysa lulupakin ko pa dahil mas madali daw ito. Kaya eto, sinubukan ko nga, nakakangalay lang sa kamay ang magadgad nitong saging mga mare pero okay naman dahil pinong-pino talaga yung saging at wala ngang matitirang buo-buo dyan. Tapos ko yung gadgadin, naglagay ako dyan ng isang latang condensed na ube flavor tapos nilagay ko na rin yung kinayod kong buko at margarine. Ubus na yung condensed ko dito na kulay puti at itong ube flavor na lang ang natira dito sa bahay kaya naman ito na lang ang ginamit ko. Hinalo ko lang yan para mag-mix yung mga ingredients na inalagay ko dito. Kumuha na rin ako dyan ng dahon ng saging at pinunasan ko lang ito para matanggal yung alikabok. Gamit ako dyan ng molder para magmukhang puto itong ginawa kong merienda ngayon. Ito nga palang recipe na ito mga mare, parang nilupak din. Ang pinagkaiba nga lang ay hindi ko ito nilupak at ginadgad ko nga yung saging. Pwede rin pala gadgarin na lang yung saging. Kaya naman kung gusto nyo magluto ng nilupak at wala kayong lupakan, ay gadgarin nyo na lang yung saging. Tapos ayan, nilagyan ko lang ito ng cheese sa ibabaw para mas lalong masarap. Minsan, subukan nyo rin magluto ng ganito mga mare at napakasarap. Perfect din ito pang benta. Ayan nga, pinatikim ko na nga ito sa mga anak ko at nagustuhan nila ito at sabi nga ni Siang gusto daw niya itong baonin sa school. Pati si Mia nagustuhan niya rin ito at naparami sila ng kain. Yun lang, salamat!